Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Ingat-ingat lang mga kababayan dahil sa itong bagyong Karina mga kababayan. Maraming mga lungsod dito sa Luzon mga kababayan ang pinalubog sa bagyong Karina. Dito sa Bulacan area mga kababayan, marami ding mga parte sa Bulacan ang lumubog mga kababayan. Kaninang alas 8 ng umaga lumubog na ang dito sa Makaiban mga kababayan. Itong Makaiban bridge mga kababayan, tumaas na ang tubig, unti-unti nang lumubog. Ito mga kababayan, may report si Alvin Ambi mga kababayan. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan mga kababayan, kaninang alas 8. Ayun o, kanina nakadaan pa ako kanina. Pero ngayon, alas 8 ng umaga yung kanina mga kababayan, nagsimula ng tumaas. Hindi lang na talagang nagsimula, tumaas na talaga mga kababayan. Yung taniman ng gulay sa tumana ng mga taga Makaiban, Barangay Makaiban mga kababayan, Santa Maria, Bulacan. Lubog na kanilang taniman ng mga gulay mga kababayan, hindi na nila mapakinabangan. Ang kanilang hanap buhay wala na. Marami rin sa ating mga kababayan ang nagtatanim ng gulay nga umaasa dyan sa kanilang taniman dyan mga kababayan. Ay inabot na ng tubig baha. Maging ang Makaiban Bridge di na madaanan, pati yung mga kabahayan sa gilid mga kababayan inabot na ng tubig baha. Tapos bandang mga alas 10 mga kababayan ang nilubog na naman dito sa mga kababayan sa Marilao mga kababayan, sa may Northbell mga kababayan, Barangay Lambakin mga kababayan, Northbell 4A, Marilao, Bulacan. Naghingi na ng rescue mga kababayan, naghingi na ng tulong yung mga taga Northbell. Ito mga kababayan, ang sitwasyon nila kanina mga alas 10. Ito mga kababayan Hindi na ba makakadaan doon? Hindi, parang makapunta tayo sa may court para makalabas tayo dito. Hindi nga! Nagmamadali kami kanina! Wala na, lapit na talaga tayo abutin. Ha? Malapit na, isang hakbang na lang, abutin na kami. Paano nga makakadaan? Ito, dyan na lang kami dadaan. Nakakatakot tumawid to. Rescue, ano ba yan? Walang nagre-rescue. Paano tayo makakalabas? Ha? Wala, makaabutin na rin kami. Ha? Ano te? Hindi kita marinig. Wala na nga, malapit na nga rin abutin eh. Ito na oh. Kami! Hoy! Yung cellphone mo doon kung pala nilagay. Buti nakita ko. Hardiflex lang to eh. Nasa amin. Sa inyo ito hardiflex lang. Mamaya, bumigay. Natakot ako baka bumigay yung natin dito. Ano ba? Walang rescue eh. Gabi! Walang rescuer doon? Malapit na sila Karen eh. Hoy! Malapit na abutin.
Sir Ralph, wala pong nag-rescue. Yung tubig dito malapit na. Hindi po namin alam yung ano eh, contact number eh. Parang hindi magpapanik kaya abutin na nga dito. Sino ba yan? Sino yan? Wala, ano na. Nag-live nga ako eh, parang ano eh. Makita ng iba para pag ano, kung may tumulong. Naka-live ka? Inaano ko ba, yung mga gamit dito sa taas? Natay, magawa ka rin. Yung sa akin nga. Nandun nga yung mga... nandun yung mga papel. Sobrang gulo. Kaya nga to, abutin na eh. Hindi ba, yung ulan, okay naman yung ulan, yung ano lang, yung... Lapit tayo. Yung pag ano ng baha, yung ano ba, yung tawag nun, yung sa dam, baka magpakawala nang magpakawala kasi. Kasi kung hindi sila nagpakawala No, ito na lang, oh, konti na lang, abutin na dito. Ay! Ay! Akala ko di ka naman nagarilyo. Malamigan lang siguro. May mga tao pa dito. Ito yung sitwasyon mga kababayan sa mga taga Barangay Lambakin, Northbell, 4A, Marilao, Bulacan mga kababayan. Yan ang sitwasyon nila mga kababayan sa Northbell mga kababayan, no, doon sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Yung mga tao mga kababayan naghingi na ng kanina ng rescue kasi nasa bubong na mga kababayan ang mga tao. Yung may mga ground floor, mga bahay mga kababayan, puno na umakyat na yung mga tao sa taas, yung iba nasa bubong na. At saka problema din kasi mga kababayan na yung natin, no, anong mga basura kasi makikita naman sa video talagang lalong nakaano sa tubig itong mga basura, yung lumulutang na basura mga kababayan. Pati maging responsable lang din naman tayo sa ating mga basura. Parang pagdating ng mga sakuna, hindi lalong magkalitsi-litsi. Kasi lalo kasing nababarahan yung ilog dahil sa mga sobrang basura na rin mga kababayan. Huwag lang tayong magiging responsable sa ating mga basura. Hanggat maaari, ligpit natin, ilagay natin sa tamang lagayan yung basura at saka huwag natin hayaang magkalat at mabubulok lang. Kailangan kasi may kumukulikta naman dyan sa mga basura mga kababayan. Huwag lang tayo magpabaya. Pagdating ng mga garbage truck, kailangan dispose lahat ng basura. At yan lang mga kababayan, maraming parte pa. Yung mga video na yun mga kababayan, sa mga nagla-live kanina, kanya-kanyang live ang mga residente natin mga kababayan kasi parang naghihingi kasi sila ng tulong mga kababayan. Parang makita ang sitwasyon nila. Tapos, mayroon pang mga kababayan, sa Bukawi, Bulacan mga kababayan, mga bandang 2:00, lubog din mga kababayan. Sa may Alvin, sir. Hindi, ang abang kayo may malusot yan. ito mga kababayan sa Bukawi, Bulacan. Tingnan nyo mga kababayan, parang dagat na rin. Sige natin. Ito ang sitwasyon ng doon sa Bukawi mga kababayan. Mga 2:50 ng hapon mga kababayan. Parang na mga kababayan, yung tubig hindi na sa ilog. Kung saan na nakarating, tingnan mo mga kababayan yung mga kabahayan nila. Sana titigil lang yung ulan mga kababayan para hindi na patuloy tumataas yung ilog. At sana walang madidisgrasya dito sa na to mga kababayan baha. Ingat-ingat lang din mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa malapit sa ilog. Kahit yung malayo sa ilog mga kababayan, yung mga kasada binabaha talaga. Ayan. Yung iba dinadaan na lang sa biro, pero yung iba talaga mga kababayan, lubog na lubog yung bahay nila. Yung tulad niyan mga kababayan, yung tubig talaga nahalos na sa bubong na, pantay na sa bubong. Swimming pool ka.
hindi ko na alam gagawin ko doon. Wala na. Mga negosyo dyan mga kababayan, wala na. Sa ano yan mga kababayan? Bukawi, Bulacan. Marami pang ano mga kababayan. Pati ang ano mga kababayan, Marikina River mga kababayan, matindi rin ang sinapit. Tapos may sa pati Valenzuela mga kababayan, mayroon din akong nakitang video ng live ng taga Valenzuela, si Tuto Cabalis mga kababayan. Dami ng kalakan na lumalabas doon sa kabilang. Ito mga kababayan sa Valenzuela, Metro Manila. Ganito rin ang sitwasyon nila mga kababayan. Hindi na tayo makakasagad doon, hindi na tayo makakapunta ron. Kasi katabi niyang creek na. Malalim, boss. Mamatangay pa, ano? Welcome to Valenzuela. Grabe. Like ko nito, Undoy. Mas malala to? Oo, hindi naman. Sa amin doon, no? Sa taas kami. Pero binaba na kami doon ngayon. Okay, naabot na kayo? Pinaabot na daw sila, sabi ni Kuya. Mas grabe pa daw to kay Undoy. Hindi ko, yung kay Undoy, hindi ganito, ano? Yung mga kababayan, ang sinapit ngayon dito sa banda sa hindi lang sa Bulacan mga kababayan. Sa Bulacan, maraming parte sa Bulacan ang lumubog mga kababayan. Lalo na siguro diyan sa Metro Manila. Ito mga kababayan, Valenzuela at ano lang itong pinakita ko sa inyo. Marami namang mga kababayan, maraming nagla-live sa Facebook at pinapakita talaga nila ang aktual nga sitwasyon ang nangyayari dito sa baha mga kababayan. Ang sinisisi kasi mga kababayan, ang lagi na lang, taon-taon na lang nangyayari. Itong dam ang problema mga kababayan. Kung tubig ulan lang, kayang mai-absorb ng mga ilog mga kababayan. Kayang mai-absorb sa mga drainage natin. Ang problema, maliban sa basura, itong mga kababayan, itong ating mga dam, no? Dapat naman kasi yung mga pamunuan ng dam, wag naman basta-basta lang nagpapakawala ng tubig na bigla-bigla. Taon-taon na lang yan ang problema eh. Yan ang perwisyo eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang perwisyo. Hindi pa rin nila nagawaan ng yan. Dapat, kung magpakawala kayo, unti-unti, hindi yung bibiglain nyo. O, bago ang bagyo, dapat nagbawas na kayo ng tubig. Kasi maraming napipinsala, maraming pangkabuhayan ang nadadamage dyan sa ginagawa ng biglang pagpakawala ng mga dam ng tubig. Basta na lang sila nagre-release ng tubig, wala silang pakialam, maraming mga mamamayan ang mapipirwisyo. Maraming mga maliliit na negosyo mga kababayan ang mag-collapse dahil dyan sa baha na yan. Kung tubig ulan lang daw, okay lang naman, di naman ganun problema. Ang problema kasi, yung pagpakawala ng dam ng tubig. Kasi diyan talaga mabibigla yung mga tao kasi biglang angat yung tubig, biglang baha, biglang maglunok mga kababayan. Tulad nung nangyari sa North Bell mga kababayan, Marilao, Bulacan. Yun kasi marami itong North Bell mga kababayan. Yan sa barangay Bagbagin, Lambakin. Barangay Lambakin mga kababayan, dyan sa North Bell, 4E, Marilao, Bulacan. Lubog sila kanina mga kababayan, kaninang umaga, talagang lubog na lubog sila. Yung mga tao nasa bubong na. Pangunahing problema, yung basura, at saka yung talaga mga kababayan, ang tinuturo ng dahilan sa pagbaha, talaga yung dam, pagpakawala ng dam ng tubig. Doon sa Bukawi, Bulacan mga kababayan, ganun din, no? Parang dagat na eh. Yung tulay, wala na, di mo na malaman kung saan ang ilog doon. Kasi yung talaga mga kababayan, lubog na, nasa bubong na yung mga hanggang pantay bubong na mga kababayan, yung di pa kaya sa Metro Manila mga kababayan. Kasi maraming dito mga kababayan, ang pinakita ko lang, yun na kasi ang dami, halos lahat ng mga kababayan sa Facebook, halos lahat ng
post mga kababayan, puro patungkol sa tubig baha. Kanina mga kababayan, ang nadaanan ko lang kanina, itong sa Makaiban mga kababayan, medyo tumaas na. Kaninang dumaan ako dyan, bago mag alas 7 ng umaga. Medyo tumaas na yung tubig, pero madadaanan pa. Pagdating ng alas 8 mga kababayan, lala na. Biro mo gaano kabilis. Mag-aalas 7 nung dumaan ako mga kababayan. Hindi pa naman nag-alas 7, pero mag-aalas 7 na. Kasi umalis ako doon sa pabrika nga dinudutihan ko sa Bukawi. 6:40 mga kababayan. Napadaan ako dyan sa Makaiban River. Nakatawid pa ako sa tulay eh. Mag-aalas 7 pa lang mga kababayan, nakatawid ako sa tulay. Di pa mataas ang tubig. Pero medyo unti-unti na talaga siyang mga kababayan, tumaas na. Pero hindi pa talaga hindi pa inabot yung tulay. Pagdating ng alas 8 mga kababayan, ang nangyari ganito na napakatindi ng yung alas 8 mga kababayan, ganito na ayan ang Makaiban Bridge mga kababayan, ang Makaiban River. At ito po ang kaganapan dito sa Makaiban, Santa Maria, Bulacan, saan totally was open to life. Pero mga kababayan, napakabilis ng pagtaas ng tubig. Bago mag alas 7 mga kababayan, mag-aalas 7 nakadaan pa ako eh. Nakatawid pa ako dyan sa lugar na yan. Pagdating ng alas 8, ganun ang hitsura mga kababayan, matindi. Inabot na yung mga kabahayan dyan sa gilid. Mga tindahan yan mga kababayan. Yung mga kabahayan nga mga kubo sa nakahilira mga kababayan. Mga tindahan ng gulay yan. May tindahan dyan ng ukay-ukay. Tapos yung sa paligid talaga dyan mga kababayan, yung dyan, at taniman ng gulay ng mga taga Makaiban. Wala, naging dagat na. Wala na yung mga panghanap buhay nila. Dito mga kababayan ngayon, masubukan ang sinasabi ni BBM sa suna niya mga kababayan. Nasubukan agad mga kababayan yung ng ating presidente sa katatapos na suna. Yung mga pagre-respond nila patungkol sa mga sakuna. At saka ito mga kababayan, dito masubukan yung sinseridad ni Ayuda Man mga kababayan. Di ba? Alam naman natin kung sino si Ayuda Man, di ba? Si Speaker, ang mahilig mamigay ng ayuda. Ito mga kababayan, magsawa talaga siya sa ayuda dito. Halos buong mga kababayan, lubog, ang daming lumubog sa baha. Sa Bulacan, ang dami yung pinakita ko mga kababayan. Sigurado yan, kailangan ng ayuda yan. Paano yung hanap buhay ng mga tao dyan? At saka yung Marikina River mga kababayan, matindi rin ang nangyari sa Marikina River. Mukhang nadadamage pa yung tulay. Kaya dito masubukan mga kababayan, mabawasan dito mga kababayan ang nakalaan nga 500 billion. Mga kababayan 500 billion nga ayuda pa ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Huwag na natin tawagin tambaloslos mga kababayan kasi marami sa ating mga kababayan nangailangan ngayon ng ayuda. Dito masubukan si Speaker Romualdez mga kababayan sa kanyang pangmumudmud ng ayuda. Tingnan natin kung talaga mangmudmud siya ng ayuda dito. Kumbaga dito ituturo na niya ang DSWD. Kasi DSWD naman talaga dapat mga kababayan ang mamimigay ng ayuda. Kaya lang inako ni kung Congressman Romualdez mga kababayan pamimigay ng ayuda. Di ba? Marami silang sinasabi, marami silang nabibigyan daw ng mga magsasaka, ng mga supply ng mga magsasaka. May mga mangingisda nabigyan ng mga pang similya nga isda. Marami sinasabi. Tapos yung mga nabigyan daw ng bangka. At saka yung sa kalamidad mga kababayan, ito matindi to. Dito masubukan kung kaya ba nilang magresponde sa panahon ng kalamidad mga kababayan.
At ulitin ko mga kababayan, yung mga listo lang at ingat lang kayong lahat, lalong-lalo na yung nasa mga malapit sa ilog mga kababayan o kaya nasa mga lugar na madaling abutin ng baha. Baka sa ngayon mga kababayan, isa na rin kayo sa binha o yung iba. Huwag na niyong hintayin nga tataas pa ng husto kung hanggat maaari, kung pwede na mag-evacuate, evacuate na. Kasi ito ang mga kababayan, parang patuloy pa yata sa Sa ngayon, medyo tumila ang ulan mga kababayan, pero ang problema ang tubig hindi pa bumababa dahil nga dito sa mga dam mga kababayan. Ang problema din itong dam, hindi pa nasolusyonan ng ating ngayon. Gobyerno dapat aksyonan yan. Hindi dapat kasi yung mga dam na yan, basta-basta. Dati sinabihan na yan ni di ba, former President Duterte, kung mag-release kayo ng tubig, huwag bigla-bigla. At saka wag kailangan magpabala kayo sa mga mamamayan parang makapaghanda yung mga tao sa baba. Ang Santa Maria, mga kababayan, laging kawawa yan pag mag-release ng tubig yung dam. Hindi lang Santa Maria, marami pang lugar. Maraming lumulubog na lugar mga kababayan. Kailangan yon yung pamunuan ng dam, sila, mayroon sila dapat hindi basta-basta nag-release ng tubig, hindi pwede sarili lang nila intindihin nila. Ang isaalang-alang nila, yung kapakanan ng mga taong bayan na napipirwisyo dyan sa tubig na bibitawan nila. Taon-taon na lang yun ang problema Yung mag-release ang dam ng tubig, maraming mga mamamayan nga napipirwisyo. Maraming hanap buhay nga napipinsala mga kababayan. Paano yung mga tindahan, yung mga maliliit nga tindahan, o yung mga groceries mga kababayan nga inabot ng tubig baha? Paano yung mga paninda yun? Damage yun. Mabuti kung sagutin yun ng mga pamunuan ng dam. Hindi. Paano yung mga katulad ng mga piggery mga kababayan nga aabutin ng baha o damage yung mga baboy noon. Di ba? Yung mga alagang hayop ng ating mga kababayan, damage yun. Yung mga pananim nga napinsala sa tubig baha na inaasahan ng ating mga maliliit nga mga magsasaka mga kababayan. Dito sa Makaiban River, dito sa bandang Santa Maria, sa gilid ng ilog na yan mga kababayan, marami dyan mga taniman ng gulay. Pero itong baha na yung ngayon mga kababayan, ang sabi nga lang, mas malala pa daw to sa Undoy. Kasi sa Undoy, marami namang binaha ngayon nga hindi binaha ng Undoy. Ibig sabihin, mas malalim ngayon ang tubig. Pero mas malakas ang ulan ng Undoy mga kababayan kaysa sa ngayon. Kaya ang itinuturo nila yung yung pagpapakawala ng dam ng tubig. Yung iba natatakot baka tuloy-tuloy daw pagpapakawala ng dam ng tubig, tuloy-tuloy nga tataas yung baha. Yung iba nasa bubong na kaninang umaga mga kababayan, marami ng mga taong nasa bubong. Lalong-lalo na yung taga Northville sa may Barangay Lambakin. Kawawa ang mga taga Barangay Lambakin mga kababayan, yung taga Northville. Hindi naman buong Lambakin kasi may mataas na parte naman sa Lambakin. Yun lang yung Northville mga kababayan. Yun ang malapit sa ilog. Kaya pag nag-release ng tubig yung dam, biglang taas yung ilog mga kababayan. Aabutin talaga yung mga taga Northville, Barangay Lambakin. Tapos yung Valenzuela mga kababayan, matindi rin. Inabot din. Mas malakas pa daw ngayon kaysa noong Undoy. Yung Bukawi mga kababayan, nakita nyo naman, parang dagat. Hindi na maituro kung saan doon ang ilog mga kababayan. Kaya sana matulungan ng ating gobyerno itong ating mga kababayan ngayon nangangailangan ng tulong mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga nasalanta ng baha. Wala silang naisalbang gamit mga kababayan, lubog lahat. Yung mga bahay nga walang second floor, wala talaga. Lubog talaga sila, lahat talaga lubog. Kaya pagbaba ng tubig mga kababayan, malamang walang kakainin ang mga yon. Wala silang magagamit, mapagpalitan ng tuyong damit mga kababayan, kundi nangailangan talaga yan ng tulong. Dito natin masusubukan ang pagiging makatao ni Ayudaman, Kasi Speaker Romualdez.
Nagmamagaling to si Speaker Romualdez, mamimigay ng ayuda dito, masubukan natin. Yung ikanyang mga pinamimigay nga tag 2 kilong bigas, Speaker, dagdagan mo. Maraming pamilya to, Speaker, ang kailangan ng kailangan ng ayuda, kailangan ng tulong mo. Pero hindi naman maubos yung 500 billion mo siguro dito, mga Speaker. No? Wag mo na kayong masyadong tutok doon sa wag mo nyo muna masyadong itanggi yung pulboronic video ni PBBM, no? Kasi medyo mga kababayan, medyo naano rin sila kasi ang nanood sa SONA daw ni PBBM, mga kababayan, yung nakaraang SONA noong July 22 is 500,000 lang, mga kababayan. Mahigit nasa kalahating milyon din naman ang nanood. Ang nanonood, mga kababayan, sa pulboronic video is 8.3 million, mga kababayan. O, di ba? Kasi anong nangyari? Kaya nga ang mga tao walang interest manood sa SONA ng ating presidente kasi wala naman kasing nakikitang mga accomplishment ng mga taong bayan, mga kababayan. Kaya ang inaasahan ng mga tao, hindi mo rin natin masisi mga tao eh. Ang inaasahan na bubudulin uli, mambubudol na naman uli. Kasi wala naman siyang accomplishment, wala naman siyang ginawa, wala siyang nagawa. Diba? Kaya yung mga tao, walang ganang manood. Ay, anong panunuorin ng mga tao? Anong pakikinggan ng mga tao sa sasabihin niya, kundi pambubudol na naman. Lumabas yung video na yung sa issue. Pero yung video na yon, mga kababayan, yung issue na yon nga idinidinay nila, simple lang naman yan. Tama naman yung sinasabi ng ibang vlogger, simple lang naman yan, masolusyonan naman yan nga walang gastos, konti lang. Patunayan nilang hindi bangag ang presidente, magpa-test, mga kababayan, magpa-drug test, di ba? Yung sinasabi ni PRRD nga uri ng drug test, magpa-drug test yan yung ano bang klaseng drug test yun sinasabi? Hindi ko mabanggit. Magpapadrug test, mga kababayan, isama na yun si Abalos at saka yun si yung sa Gibo Tidoro, mga kababayan. Yun ngayon talagang tumatanggi, kaya lang na yung ibang vlogger, yung ibang mga marunong na. Diba? Pwede naman pala talaga kung totoo yung legit yung video na yun o hindi doon sa software, mga kababayan. Itinuro ni ni Bisdak Pilipinas. Sinubukan niya, mga kababayan, sa software. Punta daw kayo sa Google, sa software, doon malalaman, mga kababayan, kung yung video na yan o edited or AI o hindi. Kasi yung naging resulta kay mga kababayan, walang nakikitang yung sa software kumbaga walang nakikita na mga kababayan yung parang abnormal nga kumbaga normal yung mga kababayan, normal yung video, kumbaga totoo yung video. At saka yung mga mga kababayan, yung mga patunay wala sila, basta lang nila dinidinay, wala silang sa patunay. 'Di ba yung screenshot ni BBM sa SONA niya at saka itinabi doon sa video niya, mga kababayan, magkamukha, hindi ma-deny taliwas doon sa sinasabi ni Abalos. Tapos si Sandro Marcos, mga kababayan, doon sa SONA mismo in-screenshot, tinabi doon sa sa video, magkamukha. Si Sandro Marcos at saka yung tatay niya. Kung ibang tao yon, hindi yon magkakamukha, hindi magkaparehas ang mukha, mga kababayan. Saka isa pa rin yun, isa lang talaga ang pinakasolusyon doon. Magpa-drug test, BBM, mga kababayan. Wag doon sa wag doon sa Sinlox. Kasi yung Sinlox, mga tao medyo nag-alanganin na rin sa Sinlox, mga kababayan. Wag sa Sinlox. At saka kailangan talaga transparent yung pagpa-drug test, mga kababayan. Yan lang, matapos. Kung mag-negative, o wala nang yung video na yon, mga kababayan. Kumbaga, mawalaan ng epekto, mawalaan ng yung video na yon, mawalang saysay. Di ba?
matapos yung pinag-usapan nga ano, bangag ang ating presidente. At yun na lang mga kababayan, yun lang, in-update ko lang yung ano sa ditong bagyo nga Karina mga kababayan, pamaminsala ng bagyong Karina. Kasi dito sa Bulacan area mga kababayan, maraming parte sa Bulacan ang pinalubog sa bagyong Karina. Hindi lang sa Bulacan, marami pang ano dito sa Luzon mga kababayan ang napinsala sa bagyong Karina. Maraming taniman mga kababayan nga hindi ma-harvest dahil sa bagyo, naunahan ng bagyo. At sana mga kababayan dito natin makita, masubukan ang pagre-responde ng ating administrasyon patungkol dito sa mga sakuna na to. Dito nasubukan, masusubukan mga kababayan kung talagang seryoso ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga tulad nitong mga kalamidad, yung paglalabas ng mga ayudapan. Tama yun mga kababayan, yung pondo, yung ayudapan ni Romualdez Tambaloslos mga kababayan, dito masusubukan ko talagang ito ba nakalaan sa sa kalamidad, yung ayudapan nga hinahanda nga 500 billion mga kababayan, diba? Kasi ngayon talaga maraming marami talagang nangangailangan ng ayuda dahil dito sa baha nga Karina. Siguro mga kababayan, sinasadya na ng Panginoon din yon. Sabi nga nila, ang Panginoon daw marunong, hindi ka naman daw bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi mo kayang hindi mo kayang lutasin. Pag binigyan ka ng Panginoon pagsubok, ibig sabihin mga kaibigan, kaya mong kaya mong harapin, kaya mong lutasin. Kasi naglaan ng ating administrasyon mga kababayan ng 500 billion ayudapan nga ibinigay doon sa doon sa speaker mga kababayan. Dito natin malalaman kung yung 500 billion gagamitin ba dito sa kalamidad. Ito na mga kababayan, nagkaroon nga ng kalamidad. Dito natin pakiramdaman ng anong gagawin ni Congressman Speaker dito mga kababayan, Speaker Romualdez. Na sinasabi nila tinagurian lang Tambaloslos at ayudaman. Maraming salamat mga kaibigan. Pasensya na kung mayroon man ako nasabi nga hindi nyo nagugustuhan. Sinasabi ko lang mga kaibigan yung mga naramdaman ng mga taong bayan, may hirap nating mga kababayan, no? Yung mga hinanakit ng ating mga kababayan. Yun lang din ang mga sinasabi ko mga kaibigan. At maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat, at baka pwedeng paki-subscribe naman mga kaibigan dito sa aking maliit nga YouTube channel. Nagsisimula pa lang ako mga kaibigan at wala pa akong subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.